Okay, good morning. Tuloy tayo sa ating pag-aaral ngayon sa ating subject, Araling Panlipunan. Araling Panlipunan 9, Economics. So, ang reference module natin dito para sa module 3 ay galing sa Marikina City. So, Department of Education, National Capital Region, School Division Office, Marikina City. Araling Panlipunan, Economics, unang markahan, Module 3, iba't ibang sistemang pang-ekonomiya. So, ganun pa rin, pansinin pa rin ang nasa larawan. So, nandyan pa rin yung mga nakikita natin, yung palengke o kaya merkado, no? May mall, may bumibili at saka may mga nagtitinda. Mayroon ding bangko, no? Pwede ring mag-alkansya, tapos globe, yung mapa ng Pilipinas. So, i-acknowledge natin yung manunulat, si Ma'am Juliet Bungabong Topreo. So, bago ang lahat, alamin muna natin, no? Ang module na ito ay disininyo at sinulat upang may pamalas mo bilang isang mag-aaral ang iyong kaalaman tungkol sa mga iba't ibang uri ng sistemang pang-ekonomiya. Ang aralin ay nahahati sa mga sumusunod na paksa: alokasyon, sistemang pang-ekonomiya. So, yan yung sumusunod na paksa natin. So, sa pagtatapos ng aralin, inaasahan na maintindihan mo ang mga pamantayan sa pagkatuto. Nasusuri ang mga iba't ibang sistemang pang-ekonomiya. Nalalaman ang iba't ibang sistemang pang-ekonomiya. Natutukoy ang mahalagang konsepto sa economics gaya ng traditional market at mixed economy. So, makikita natin, kakapusan, alokasyon, sistemang pang-ekonomiya. So, bukin. Bago tayo dumako sa ating aralin, sagutin mo muna ang mga sumusunod na paunang pagtataya. Inisyal na kaalaman. Itala ang iyong mga sagot kaugnay ng inilahad na katanungan. Ano ang 5 bagay na iyong nalalaman ukol sa sistemang pang-ekonomiya? Okay? Matapos matiyak ang iyong inisyal na kaalaman tungkol sa kahulugan ng sistemang pang-ekonomiya, ihanda ang iyong sarili sa sumusunod na bahagi ng aralin. Upang higit mong maunawaan ng mas malalim ang konsepto ng sistemang pang-ekonomiya, basahin ang teksto at sagutin ang mga gawain. Adjust natin para medyo may liwanag, no? Okay. Aralin 1, sistemang pang-ekonomiya. Ang paksang ito ay tumatalakay sa alokasyon at mga sistemang pang-ekonomiya. Inilalarawan nito kung paano tinutugunan ng tao ang kanyang mga suliranin, bunga ng kakapusan. Ang suliraning ito ay walang katapusan at patuloy na nagiging masalimuot sa paglipas ng panahon. Paano kaya ito may bibigyang solusyon? Bago tayo magpatuloy,
muli nating balikan ang kahalagahan ng pag-aaral ng economics. Okay, mas maganda pa ganito, medyo talaga mas malinaw. Okay, ito na yung Aralin 1, Sistemang Pang-ekonomiya. Ang paksang ito ay tumatalakay sa alokasyon. So, yan yung balikan natin. Okay. Balikan. Suriin kung wasto o di wasto ang ipinahahayag ng mga sumusunod na pangungusap. Lagyan ng thumbs up kung wasto at thumbs down naman kung di wasto. So, ang pag-aaral ng economics ay isang mahalagang bahagi ng pag-aaral ng agham panlipunan. So, isasagot nyo lang dyan ay yung thumbs up at saka thumbs down. Number 2, ang isang opisyal ng pamahalaan ay magiging higit na epektibo kung siya ay may sapat na kaalaman sa mga suliraning pangkabuhayan. Ang number 3, marami sa mga mamamayan ang hindi nakakaunawa sa mga pangyayari at pagbabago ng pambansang ekonomiya. Number 4, ang pag-aaral ng economics ay nakakatulong upang makagawa ng tamang pagpasya at pagpili ang tao. Number 5, ang pag-aaral ng economics ay nakakatulong sa paggawa ng mga desisyong pampolitikal. Ngayong maunawaan mo ang kahalagahan ng pag-aaral ng economics, tuklasin natin kung paano ito nauugnay sa gawain ng alokasyon at sistemang pang-ekonomiya. Ito na yung tuklasin. Okay, suriin ang mga larawan mula sa kahon. Pictosury. Okay, tingnan nyo yung mga larawan. Ano yung masasabi mo dyan sa mga larawan na yan? Ano yung napapansin ninyo dyan? Ano yung mga pumapasok sa isipan ninyo kapag nakita ninyo yung mga larawan na yan? Okay, magpatuloy na tayo. Mga prosesong tanong. Anong salita ang mabubuo mo mula sa mga larawan? Sa iyong palagay, yung sa number 2, sa iyong palagay, ano ang kahulugan ng salitang ito? Paano nauugnay ang salitang ito sa kakapusan at alokasyon? So, yung salitang, yung pinarambol na mga titik dyan. Yan yung tinatanong. Ano yung nabuong word dyan sa rumble titik na yan? Okay, matapos mong malaman ang paunang impormasyon tungkol sa aralin, ngayon naman ay iyong lilinangin ang mga kaalamang ito sa tulong ng teksto at mga gawain na inhanda upang maging batayan mo ng impormasyon. Suriin. Kapos ba ikamo? Bakit? Ito ay ilan sa mga pangkaraniwang katanungan na naglalaro sa ating kaisipan. Marahil, pangkaraniwang nararanasan ng bawat ekonomiya ang kakapusan sa mga pinagkukunang yaman dulot ng walang hanggang pangailangan at kagustuhan ng tao. Mahalagang pagtuunan ng pansin na naisasagawa ang wastong desisyon upang mahusay na ipamahagi ang lahat ng mga pinagkukunang yaman ng bansa upang matugunan ang mga pangangailangan at kagustuhan ng tao. Ang alokasyon ay isang mekanismo ng pamamahagi ng mga pinagkukunang yaman upang
lutasin ang suliranin ng lipunan ukol sa kakapusan. Ito ay tumutukoy sa paglalaan ng takdang dami ng pinagkukunang yaman ayon sa pangangailangan at kagustuhan ng tao. Dahil limitado ang pinagkukunang yaman, mahalagang gamitin ito ng lipunan sa epesyenteng pamamaraan. Mahalaga na maging malinaw ang layunin ng paggamit ng mga pinagkukunang yaman upang maiwasan ang pag-aaksaya nito. Ang maayos na alokasyon ay sumasagot sa mga pangunahing katanungang pang-ekonomiko. 4 na katanungang pang-ekonomiko. Ano ang gagawin? Paano gagawin? Para kanino? Gaano karami? Sundan ang charts. Sa ano ang gagawin, ang susunod na tinuturo niya na ang desisyon ay nakasalalay sa pangailangan ng tao. Halimbawa, ano ang produkto o serbisyong gagawin? Sa paano gagawin, ang desisyon ay nakasalalay kung anong input ang gagamitin. Halimbawa, paano gagawin ang naturang produkto o serbisyo. Para kanino naman, so ang desisyon ay nakabatay ayon sa kung sino ang nangangailangan at may kakayahang makamit ito. Halimbawa, para kanino gagawin ang mga produkto o serbisyo. Sa gaano karami naman, alang-alang ang laki ng pangangailangan ng ekonomiya upang makapagdesisyon. Halimbawa, gaano karami ang gagawing produkto o serbisyo. Paano kaya sinasagot ng iba't ibang uri ng sistemang pang-ekonomiya ang 4 na katanungang pang-ekonomiko? Ano sa palagay ninyo? Mga sistemang pang-ekonomiya. Mahalaga para sa isang lipunan na pumili ng isang sistemang pang-ekonomiya upang maisakatuparan ang wastong pamamahagi ng mga limitadong pinagkukunang yaman. Ang sistemang pang-ekonomiya ay tumutukoy sa isang partikular na kaayusang institusyonal at mekanismong tutugon sa napakaraming suliraning pang-ekonomiya. Ginagamit upang maisagawa ang alokasyon. Ito ay isang aspeto ng bansa kung saan binibigyang katanungan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Layunin nito na mapigilan ang labis-labis na paglikha ng mga kalakal o serbisyo upang maiwasan ang kakulangan at lubos na maging kapaki-pakinabang ang paggamit ng mga pinagkukunang yaman. Ang bawat sistemang pang-ekonomiya ay may layunin na iayon ito sa pangangailangan ng lipunan at ito ay maaaring magkakaiba batay sa kung sino ang nagmamay-ari ng mga salik ng produksyon at pamamaraan na gagamitin upang isagawa ang mga gawaing pang-ekonomiya. Umusbong ang mga sistemang pang-ekonomiya batay sa paniniwala ng pilosopiyang pang-ekonomiko ng tao. Ito ay batay sa mga ideolohiyang politikal na nangingibabaw sa mga bansang yumakap dito. So, tingnan niyo yung nasa larawan. Mga iba't ibang sistemang pang-ekonomiya na umiiral sa daigdig. Ang lipunang tradisyonal o traditional society, unang anyo ng sistemang pang-ekonomiya. Sa ilalim ng sistemang ito, ang mekanismo ng alokasyon ay nakabatay sa tradisyon, rehiyon at kultura. Ang pinakamatanda o elders sa pangkat ang hinihirang bilang pinuno at sinusunod sa pagbuo ng mga desisyong pangkabuhayan. Inaasa lamang sa biyaya ng kalikasan ang lahat ng pangangailangan ng lipunan. Hinahati sa bawat kasapi ng pangkat ang produktong nakukuha sa kapaligiran. Ang lilikhaing produkto ay umiikot lamang sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, damit at tirahan. Walang formal na batas. Ano mang gawing may kaugnayan sa paghahanap buhay ay sinasagawa bilang tugon sa kanilang mga pangangailangang biolohikal at panlipunan.
sistemang pamilihan o market economy. Sa sistemang ito ay ginaganyak ang pribadong pagmamayari ng kapital. Ang produksyon at distribusyon ng mga kalakal at serbisyo ay naganap sa mekanismo at malayang pamilihan na ginagabayan ng malayang pagtatakda ng presyo. Ang bawat tao at bahay kalakal ay nagsusulong ng kanilang mga sariling interest ng malaya, ngunit ayon sa batas ang presyo ng kalakal at serbisyo ay nagtatakda kung gaano karami ang bibilhin ng mga mamimili o demand at gaano karami ang malilikhang produkto at serbisyo supply ng mga producer. Ang kabuuang desisyon ng mga individual ang nagtatadhana ng lahat ng galaw at direksyon ng ekonomiya. Ang pamilihan ng sentral o institusyonal ay sumasagot sa mga pangunahing katanungang pang-ekonomiko. Ang pamahalaan ay may tungkuling magbigay ng proteksyon at kapakanan ng mga pribadong pagmamayari, ngunit hindi direktang nakialam sa pagpapasya ng mga sistemang ito ay tinatawag na laissez-faire o prinsipyong bigyang diin ni Adam Smith. Umiiral sa mga bansang maunlad at umuunlad pa lamang ang sistemang pamilihan. Sistemang pagmamando o command economy. Sa ilalim ng sistemang ito, ang economy ay nasa kontrol ng regulasyon ng pamahalaan na may sentralisadong sistema sa pagpaplano upang sagutin ang mga katanungang pang-ekonomiko. Ang mga nagpaplano at nagsasagawa ng mga pag-aaral upang matukoy ang mga pinagkukunan yaman ay kailangan upang makalikha ng iba't ibang produkto at serbisyo. Ang kapangyarihang magpasya ng pamahalaan ukol sa produksyon at distribusyon. Ito rin ang sumasagot sa mga pangunahing katanungang pang-ekonomiya dahil pag-aari nito ang mga pinagkukunang yaman. Pinairal din ang sistemang pagmamando sa panahon ng krisis, digmaan, kagipitan at kagipitan. Ang sistemang pagmamando ay may mekanismong mapapadali ang paglikom ng mga pinagkukunang yaman, produkto at iba pang kagamitan na maaaring ipamahagi sa mga sektor ng higit ng nangangailangan. Pinaghalong sistemang pang-ekonomiya o mixed economy. Ito ay isang uri ng sistema na may katangian ng sistemang pagmamando at purong pamilihan, pure market. Sa sistemang ito, ang desisyon kung paano gagamitin ang mga pinagkukunang yaman ay nasa kamay ng pribadong sektor at pamahalaan. Pinahintulutan dito ang malayang pagkilos ng pamilihan, subalit maaaring maghimasok ang pamahalaan sa mga usapin ng may kaugnayan sa katarungang panlipunan, pangalaga ng kalikasan at pagmamayari ng Estado. Ang mga tao ay pinahintulutan sa pribadong pagmamayari ng mga salik ng produksyon, infrastruktur at mga organisasyon. Malaya silang lumahok sa mga gawaing pangkabuhayan at pinahintulutan ng pamahalaan na at makagawa ng pribadong pagpapasya ang mga kumpanya at individual. Gayunpaman, ang karamihan sa mga desisyon ay ginagabayan pa rin ng pamahalaan. Sa iyong palagay, alin sa mga sistemang pang-ekonomiya ang mas naaangkop para sa ating bansa? Sa ang mga bansa, umiiral ang mga naturang sistemang pang-ekonomiya. So, reference, ninyong reference nasa baba. Pagyamanin. Matapos mong basahin at pag-aralan ng teksto, ating suriin ang iyong kaalaman tungkol sa sistemang pang-ekonomiya sa pamamagitan ng pagsagot ng inihandang gawain. Ito yung gawain 1. Punan ang matrix at sagutin ang mga katanungan sa ibaba. Sagutin yung gawain 1. Mga sistemang pang-ekonomiya, nagmamayari ng salik ng produksyon, paraan ng pamamalakad.
sa isip. Sa bahaging ito, maaari mong itala ang lahat ng bagay at impormasyong iyong natutunan sa aralin. Isulat ang mga hinihinging sagot. Mga paksang malinaw na natutunan, mga paksang kailangan pang panangkaragdagang paliwanag. Isa-2. Tumutukoy ang hakbang na ginagawa ng pamahalaan sa kasalukuyan upang matugunan ang mga pangailangan ng mga mamamayan sa mga sumusunod: kalusugan, edukasyon, trabaho, pabahay. Okay? Sa iyong palagay, nalulutas ba ang kasalukuyang sistema ng mga suliranin sa ekonomiya sa ating bansa? Bakit? Sulat yan sa mga sagutang papel. Mag-comment at magbigay ng feedback sa ating comment section. Tayahin. Sa pagtatapos ng ating aralin, sagutin mo ang mga sumusunod na katanungan bilang bahagi ng panghuling pagtataya. Isulat sa ibaba ang wastong salita na inilarawan sa bawat pangungusap. Number 1. Ang pamilihan ng sentral na institusyon na sumasagot sa mga pangunahing katanungang pang-ekonomiko. Number 2. Isang sistemang nakabatay sa tradisyon, rehiyon at kultura ng lipunan. Number 3. Sistemang pang-ekonomiya kung saan ang desisyon ay nasa kamay ng pribadong sektor o pamahalaan. Ang pamahalaan ang sumasagot sa mga pangunahing katanungang pang-ekonomiko dahil pag-aari nito ang mga pinagkukunang yaman. At sa number 5, ang sistemang ito, ginaganyak ang pribadong pagmamay-ari ng kapital. So, ayan. Okay, magaling. Ngayon ay may sagot ka na sa kaalaman at pag-unawa tungkol sa sistemang pang-ekonomiya. So, ito yung mga karagdagang gawain. Hinahangaan ko ang iyong sipag at tiyaga sa pag-aaral. Pagtuunan pa ng karagdagang panahon ang pagsasagot sa susunod na gawain. Halina, magbalitang pang-ekonomiya. Kumuha ng isang balita na naglalahad ng mga ganapan kaugnay ng pagsasapribado ng ilang mga kumpanya ng gobyerno. Gumamit ng alinman sa mga sumusunod na babasahin: pahayagan, magasin, internet, idikit at isulat ito sa loob ng kahon. Yan yung kahon, dyan yung ilagay sa kahon. O kaya dyan na rin sa sagutang papel ninyo. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Ano ang isinasaad ng balita? Number 2. Bakit ito sumailalim sa pagsasapribado? Number 3. Sang-ayon ka ba sa pagsasapribado nito? At bakit? Ito yung susi ng pagwawasto. Dito nyo i-repair yung mga sagot ninyo sa pagyamanin. Subukin at tayahin. So, maraming salamat guys. Thank you for watching. God bless us all.